Pagkalipas ng 10 taong tahimik na siya, ang tunay na nagpapatakbo sa yaman na umaabot sa ₱1 bilyon, bigla siyang sinampahan ng diborsyo ng sariling asawa para makasama ang buntis na kalaguyo. Ngunit sa isang iglap, pinagana niya ang lihim na plano, ni-freeze ang lahat ng ari-arian at ibinunyag ang kapangyarihang hindi kailanman nalaman ng pamilya ng asawa. Sapat ba ang malamig na paghiganting ito para baligtarin ang kapalaran at patawan ng hustisya ang taksil? 10 taon, isang dekada. Para kay Amelia Reyes, ang 10 taon ay hindi lamang mga numerong lumipas sa kalendaryo. Ito ay 10 taon ng mga pangarap na binuo, mga sakripisyong hindi binigkas, at isang pag-ibig na ibinuhos niya ng walang pag-aalinlangan. Ang halimuyak ng beef Wellington na kaluluto lang ay pumuno sa malawak na dining hall ng kanilang mansyon sa Dasmariñas Village. Maingat niyang inayos ang huling piraso ng kubyertos na pilak sa tabi ng isang plato. Kumikinang ang mga ito sa ilalim ng dilaw na liwanag ng chandelier, kasing kinang ng pag-asang nagniningning sa kanyang mga mata. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakatayo ang isang florera ng mga sariwang rosas, ang paborito niya, na tila mga saksi sa gabing pinaghandaan niya ng husto. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia habang pinagmamasdan ang kanyang obra. Perpekto ang lahat. Mula sa alak na pinili niya, isang Chateau Margaux, kapareho ng ininom nila noong unang gabi ng kanilang honeymoon, hanggang sa musikang tumutugtog sa mahinang tono, lahat ay maingat na plinano. Para kay Marco, lahat para sa kanyang asawang si Marco de Silva, na pabuntong hininga siya. Isang buntong hiningang may kasamang pagod at pagmamahal. Sumandal siya sa upuan at sinulyapan ang sariling refleksyon sa salamin sa pader. Nakasuot siya ng isang simpleng silk dress. Ang kulay nito ay tila humahalik sa kanyang balat, walang alahas, maliban sa wedding ring na 10 taon nang hindi nawawalay sa kanyang daliri. Sa mata ng iba, siya si Ginang Amelia de Silva, ang asawa ng napakatalino at matagumpay na CEO ng De Silva Holdings, Inc. Isang babaeng mapalad, nabubuhay sa karangyaan, at walang ibang ginawa, kundi ang maging isang magandang palamuti sa braso ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng kanilang silid-aralan, ibang Amelia ang nabubuhay. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang study. Binuksan niya ang kanyang laptop. Bumungad sa kanya ang isang komplikadong spreadsheet, isang panukalang diskarte para sa pagkuha ng isang kalabang kumpanya, kumpleto sa mga financial projection at risk analysis. Ito ang plano na magpapalago sa De Silva Holdings ng 20% sa susunod na taon. Ito ang kanyang tunay na mundo. Siya ang arkitekto. Siya ang utak sa likod ng bawat matagumpay na desisyon ni Marco. Sa loob ng 10 taon, siya ang multo sa loob ng makina, ang kapangyarihang hindi nakikita, ang lihim na sandata ng imperyong itinayo nila. O mas tamang sabihin na itinayo niya para sa kanilang dalawa. Ngunit sa sandaling marinig niya ang ugong ng paparating na sasakyan ni Marco, mabilis niyang isinara ang laptop. Parang isang eksenang sanay na siyang gawin. Ang Amelia na henyo sa korporasyon ay muling naglaho. At ang natira ay ang Amelia na simpleng may bahay, naghihintay sa pagdating ng kanyang hari. Bumukas ang malaking pinto, ngunit hindi lang si Marco ang pumasok. Kasama nito ang ina, si Doña Elvira de Silva, na wala ang ngiti sa mga labi ni Amelia. Ang presensya ng kanyang biyenan ay palaging may dalang lamig. Isang hanging nagpapagunita sa kanya na sa mata ng matandang de Silva, hindi siya kailanman naging karapat-dapat. Marco, bati ni Amelia, sinisikap na panatilihing masaya ang kanyang boses. Andyan ka na pala. At kasama niyo po pala si Mama. Hindi siya sinagot ni Marco. Dumiretso ito ng tingin sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon. Malamig.
kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. Si Doña Elvira naman ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pangungutya. Ang mga mata nito ay sinuyod ang magarbong hapunan na inihanda niya at isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging naging reaksyon nito. Amelia! Sa wakas ay nagsalita si Marco. Ang boses niya ay flat, walang bakas ng pagmamahal na minsan niyang narinig dito. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Amelia. Hindi ito ang gabing inaasahan niya. Naglakad si Marco patungo sa hapagkainan, ngunit hindi siya umupo. Sa halip, may kinuha siyang isang malaking brown envelope mula sa kanyang briefcase. Walang sabi-sabi, walang babala. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa. Tumama ang envelope sa isa sa mga plato, gumawa ng isang malakas at basag na tunog sa katahimikan ng silid. Ano to? Nanginginig na tanong ni Amelia. Buksan mo, utos ni Marco. Dahan-dahan, lumapit si Amelia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang envelope. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong buksan, ngunit pinilit niya ang sarili. Nang makita niya ang mga salitang nakasulat sa unang pahina, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Petition for annulment. Paulit-ulit na binasa ng kanyang mga mata ang mga salitang yon. Umaasang nagkakamali lang siya ng basa. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw. Mga papeles ng diborsyo. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang salitang basag at puno ng sakit. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit anong paliwanag. Ngunit ang nakita lang niya ay isang mukhang estranghero. Simple lang, Amelia. Si Doña Elvira ang sumagot. Ang boses ay puno ng tagumpay. Hindi mo kayang ibigay ang kailangan ng pamilyang ito. Kailangan? Nalilitong tanong ni Amelia. Ibinigay ko ang lahat. Isang tawa, mapakla at walang puso ang kumawala kay Marco. Lahat? Amelia, ang kailangan ng pamilya De Silva ay isang tagapagmana, isang tunay na tagapagmana. At doon, sinabi niya ang mga salitang tuluyang dudurog sa puso ni Amelia. Buntis si Isabel Gonzales at pakakasalan ko siya. Isabel Gonzales, ang pangalang iyon ay parang lason na kumalat sa buong sistema niya. Ang anak ng kasosyo sa negosyo ni Marco. Ang babaeng palaging nakangiti sa kanya sa mga social event, isang nangiting tila may itinatagong kutsilyo. Parang nabingi si Amelia. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso na unti-unting dinudurog. Tumingin siya sa mesang pinaghirapan niyang ihanda. Ang mga rosas, ang kandila, ang pagkain. Lahat ng iyon ay naging isang malaking katatawanan. Isang monumento sa 10 taon ng kanyang katangahan. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan. Nanatili siyang nakatitig kay Marco, sa lalaking minahal niya, higit pa sa kanyang sarili. Happy anniversary, Marco. Sabi niya sa isang tinig na halos pabulong na lang, puno ng sakit na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Tumalikod si Marco, tila tapos na ang usapan. Si Doña Elvira ay ngumisi lang sa kanya, isang ngisi ng isang demonyong nanalo sa laban. Naiwan si Amelia na mag-isa sa malawak na silid, kasama ang mga pira-piraso ng kanyang nawasak na puso. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang sakit ay tila isang alon na gustong lumunod sa kanya. Ngunit habang nakatayo siya doon, sa gitna ng pagkawasak, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ay dahan-dahang lumingon. Hindi sa mesang puno ng kabiguan, hindi sa pintong nilabasan ng mga taong nagtraidor sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding ng kanilang study. Isang painting ng isang lumang puno ng akasya. Sa likod ng painting na yon, nakatago sa pader, ay isang bakal na kahon, isang safe. At sa loob ng safe na yon,
Nakatago ang isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kayamanan ng mga De Silva. Isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng nag-iisang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga. Ang kanyang KHB, ang plano B. Ang mga luha ay patuloy na dumaloy, ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy ng galit, ng determinasyon. Tapos na ang pagiging anino. Tapos na ang pagiging biktima. Hindi pa nila kilala ang tunay na Amelia Reyes, pero malapit na. Malapit na nilang makilala. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Ang mga natirang pagkain sa mesa ay tila mga malamig na alaala ng isang selebrasyong hindi kailanman naganap. Para kay Amelia, ang bawat sulok ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay tila naging isang hawlang gawa sa ginto, isang bilangguan ng mga nasirang pangako. Tila manhid ang kanyang mga paa habang naglalakad siya palayo sa dining hall. Bawat hakbang ay mabigat, tila pasan niya ang bigat ng 10 taong kasinungalingan. Wala nang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kakaibang kalamigan, isang pagtanggap sa katotohanang matagal na niyang itinatanggi sa sarili. Pagpasok niya sa kanilang study, ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanya. Dito, sa silid na ito, isinilang ang mga pinakamagagandang plano para sa De Silva Holdings. Dito niya ibinuhos ang kanyang talino, ang kanyang dugo at pawis sa pag-aakalang bahagi siya ng isang pangarap na para sa kanilang dalawa. Ngayon, alam na niya, ang pangarap ay para lamang kay Marco. Siya ay naging kasangkapan lamang. Ang kanyang mga mata ay napako sa painting ng puno ng akasya. Isang regalong personal na pinili ng yumaong si Don Ricardo de Silva, ang kanyang biyenang lalaki, para sa kanya noong ika-5 nilang anibersaryo. Katulad mo, Amelia, sabi nito noon, matatag ang mga ugat kahit hindi laging nakikita. Noon lang niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Nilapitan niya ang painting. Sa isang partikular na sulok, may isang bahagi ng frame na bahagyang nakaangat. Pinindot niya ito. Isang mahinang click ang narinig. At ang painting ay dahan-dahang umusog, inilalantad ang isang itim na bakal na pinto ng safe na nakatago sa pader. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Inilagay niya ang kanyang hinlalaki sa scanner at isang berdeng ilaw ang umilaw. Pagkatapos, ipinasok niya ang isang serye ng mga numero. Isang petsa na tanging siya at si Don Ricardo lang ang nakakaalam. Ang araw na naisara niya ang kauna-unahan niyang multi-million peso deal para sa kumpanya. Isang deal na inako ni Marco bilang sarili niyang tagumpay. Isang matunog na clank ang narinig at ang pinto ng safe ay bumukas. Sa loob, walang pera, walang alahas. Isang bagay lang ang naroon, isang kahon na gawa sa kahoy ng nara, may kinang at selyado ng pulang wax na may sagisag ng pamilya De Silva. Maingat niya itong kinuha. Ramdam niya ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Hindi lang bigat ng kahoy, kundi bigat ng tiwala. Umupo siya sa malaking leather na upuan sa likod ng mesa. Ang upuan ni Marco, ang upuan ng CEO, at ipinatong ang kahon sa kanyang harapan. Ginamit niya ang isang letter opener para sirain ang selyo. Nang bumukas ang takip, bumungad sa kanya ang isang makapal na folder ng mga dokumentong legal. Sa ibabaw nito, isang sobrang kulay krema. Nakasulat sa labas, sa pamilyar na sulat kamay ni Don Ricardo, ang pangalan niya, Amelia. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang liham na may ilang pahina ang haba. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang mainit at magalang na boses ng matanda. Amelia, anak, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na dumating na ang araw na kinatatakutan ko.
Ang araw kung kailan ang kasakiman at kahinaan ng aking anak ay tuluyan ng nanalo laban sa kanyang karangalan. Patawarin mo ako, anak, dahil alam kong nasasaktan ka ng labis sa mga oras na ito. Naramdaman ni Amelia ang panunubig ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Mula pa noong una kitang makilala, nakita ko na ang apoy sa iyong mga mata. Nakita ko ang talinong hindi kayang sukatin ng anumang diploma. Nakita ko ang isang pusong may kakayahang magtayo ng isang imperyo, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pagmamahal. Alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ikaw ang tunay na haligi ng De Silva Holdings, hindi ang aking anak. Mahal ko si Marco, Amelia, ngunit hindi ako bulag. Nakita ko kung paano niya inako ang iyong mga ideya, kung paano siya nagpasikat sa iyong mga tagumpay, at hinayaan ko siya sa pag-aakalang balang araw ay matututo siya. Ngunit nagkamali ako. Ang kahinaan, kapag laging pinagtatakpan, ay nagiging kasamaan. Biglang may isang alaala ang pumasok sa isip ni Amelia. Isang hapon, 3 taon na ang nakalipas. Nasa conference room sila, tinatalakay ang isang napakalaking deal sa isang kumpanyang Hapon. Si Marco ay abala sa kanyang telepono, nainip. Si Amelia naman at si Don Ricardo ay nagpapalitan ng mga ideya, nagsusulatan sa whiteboard, tila dalawang general na nagpaplano ng isang digmaan. Sa isang sandali, napatingin si Don Ricardo sa kanya. Isang tingin na puno ng paghanga at pagmamalaki. Pagkatapos ay sumulyap ito sa kanyang anak na walang pakialam, at isang anino ng lungkot ang dumaan sa mukha ng matanda. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Bumalik ang kanyang atensyon sa liham. Kaya naman, itinayo ko ang testamentary trust na ito. Ang lahat ng aking shares sa kumpanya, ang controlling interest, ang bawat sentimo ng aking personal na yaman ay inilagay ko sa ilalim ng iyong pangalan bilang nag-iisang trustee at benepisyaryo. Sa mata ng batas, Amelia, sa sandaling ipakita mo ang mga dokumentong ito, ang lahat ng pag-aari ng De Silva Holdings ay sayo. Hindi ito isang regalo, anak. Ito ay isang responsibilidad at isang sandata. Gamitin mo ito para protektahan ang aking tunay na pamana. Hindi ang pera, kundi ang pangalan ng De Silva na binuo sa pawis at karangalan. Huwag mong hayaang wasakin ito ng kahibangan ng aking anak. Ikaw ang nararapat na De Silva, Amelia, sa isip, sa puso, at sa gawa. Ngayon, tumayo ka. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na reyna. Nagmamahal, Ricardo De Silva. Pagkatapos niyang basahin ang huling salita, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Luha ng isang taong sa wakas ay naramdamang may nakakita sa kanyang tunay na halaga. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Ang kalungkutan ay naroon pa rin, isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang umuusbong. Isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Kinuha niya ang folder ng mga dokumento. Binuklat niya ito at nakita ang mga papeles na magpapatunay sa lahat ng sinabi ni Don Ricardo. Ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga dokumento. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Ang kanyang mga matang minsay puno ng pagmamahal ay napalitan ng isang tinging matalas at malamig. Dinampot niya ang kanyang telepono. Hindi siya nag-atubili. Idinial niya ang isang numero mula sa isang calling card na ibinigay sa kanya ni Don Ricardo. Maraming taon na ang nakalipas na may kasamang bilin. Tawagan mo lang siya kapag dumating na ang katapusan. Ilang ring lang ay may sumagot na. Isang boses ng lalaki, kalmado at propesyonal. Attorney Conti speaking.
Huminga ng malalim si Amelia. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Attorney Conti, sabi niya. Amelia Reyes de Silva po ito. Narinig niya ang isang bahagyang pagbabago sa tono ng abogado, isang pag-asam. Ginang Amelia, matagal ko pong hinintay ang tawag ninyo. Panahon na po, simpleng sagot ni Amelia. Simulan na natin ang plano B. Isang sandaling katahimikan ang namagitan bago sumagot ang abogado sa isang tinig na puno ng kasiguraduhan. Handa na po ang lahat, Ginang Amelia. Isang salita niyo lang. Ang kristal na kopita ay kumalansing ng bahagya habang itinaas ito ni Marco de Silva. Ang mamahaling ilaw ng beranda, isa sa mga pinaka-eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City, ay sumasayaw sa dugong pulang kulay ng kanyang alak. Sa kanyang harapan, nakangiti si Isabel Gonzales. Ang kanyang kagandahan ay tila hiyas na lalong nagpapakintab sa kanyang tagumpay. Para sa atin, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas at kasiguraduhan. Para sa bagong simula, para sa pamilya de Silva, para sa atin, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pananabik. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na hindi pa naman umuumbok. At para sa ating munting anghel, ngumiti si Marco. Sa wakas, ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Tapos na ang 10 taon ng pagkukunwari, ng pagtitiis sa isang asawang simple, walang kislap, at higit sa lahat, baog. Si Amelia ay isang praktikal na pagpili noon, isang matalinong desisyon sa negosyo. Ngunit ngayon, siya ay isang CEO na nasa tuktok ng kanyang laro. Kailangan niya ng isang reyna sa kanyang tabi, hindi isang alalay na laging nasa anino. Sa tingin mo, pipirmahan na niya agad ang mga papeles? Tanong ni Isabel, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Marco. Si Amelia, ano pa bang magagawa niya? Ibibigay ko sa kanya ang isang disenteng halaga para hindi na siya mag-eskandalo. She's predictable, simple. Aaminin ko, matalino siya sa mga numero. Pero pagdating sa totoong buhay, mahina siya. She's nothing without me. Sa isip niya, nilalaro na niya ang mga susunod na eksena. Si Amelia, umiiyak, magmamakaawa, at sa huli ay tatanggapin ang alok niya. Magpapakasal sila ni Isabel sa isang grandeng seremonya. At ang De Silva Holdings ay magpapatuloy sa pamamayagpag. Ngayon ay may kasiguraduhan na ng isang tagapagmana. Perpekto. Good! Dahil gusto ko nang simulan ang pagpaplano ng ating kasal at ang pagde-decorate ng nursery sa mansyon. Sabi ni Isabel, ang mga mata ay nagniningning sa pag-iisip ng karangyaan. Lahat ng gusto mo, mahal ko, sagot ni Marco at hinalikan ang kamay nito. Nang matapos silang kumain, taas noo niyang itinaas ang kanyang kamay para tawagin ang waiter. Nang dumating ang bill, kaswal niyang inilabas ang kanyang itim na credit card. Isang simbolo ng kanyang walang limitasyong kapangyarihan at iniabot ito. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang waiter. May bahid ng pag-aalangan sa muka. Sir, paumanhin po. Pero nag-decline po ang card ninyo. Kumunot ang noo ni Marco. Imposible. Baka may problema lang sa machine nyo. Subukan mo ulit. Umalis ang waiter. Tumingin si Marco kay Isabel at pilit na ngumiti. Problema sa bangko, sigurado. Ngunit pagbalik ng waiter, umiling ito. Pasensya na po talaga, sir. Ayaw po talaga. Baka po may iba kayong card. Ang pagkapahiya ay nagsimulang gumapang sa balat ni Marco. May ilang mga mata na mula sa ibang mesa ang tila sumusulyap sa kanila. Iritado, kumuha siya ng isa pang platinum card mula sa kanyang pitaka. Heto, subukan mo to. Muling umalis ang waiter. Ngunit bago pa man ito makabalik, nag-vibrate ang telepono ni Marco.
Nakita niya ang pangalan ng kanyang sekretarya, si Cynthia. Gabi na. Bakit ito tumatawag? "What is it, Cynthia?" Sagot niya, medyo inis. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, hindi ang karaniwang kalmado at propesyonal na tono ni Cynthia. "Sa Sir Marco. Sir, may malaking problema po." "Anong problema?" "Ang mga account po natin, sir. Ang lahat ng corporate accounts. Naka-freeze po. May utos daw po mula sa isang testamentary trust. Hindi po kami makapaglabas o makapagpasok ng kahit isang sentimo." Tila isang malakas na suntok sa sikmura ang naririnig ni Marco. "Ano? Anong testamentary trust? Kanino galing yan?" "Hindi po namin alam, sir. Biglaan lang po. At hindi lang yon, sir." Sa sandaling iyon, bumalik ang waiter sa pangatlong beses, mas lalong nahihiya ang muka. "Sir, ayaw din po nito." Hindi na ito pinansin ni Marco. Ang kanyang buong atensyon ay nasa telepono. "Ano pa, Cynthia?" Sigaw niya, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanilang direksyon. "Sir, tumawag din po ang personal banker ninyo. Ang lahat daw po ng personal accounts ninyo, pati savings at investments, nakalock din po. Walang makagalaw." Binitawan ni Marco ang telepono. Nahulog ito sa malambot na carpet, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Nanlalabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang kamay ni Isabel sa kanyang braso. "Marco, anong nangyayari?" Hindi siya makasagot. Ang kanyang isip ay naglalaro ng iba't ibang posibilidad. Isang technical error, isang corporate takeover, isang kaaway sa negosyo, at pagkatapos, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya, na parang isang bloke ng yelo. Amelia. Imposible. Paano? Paanong magagawa ng isang babaeng walang alam, kundi ang mag-ayos ng bahay at magbasa ng libro ang isang bagay na ganito? Pero, ang tiyempo, ang lahat ay nangyari pagkatapos niyang iabot ang mga papeles ng diborsyo. Mabilis niyang pinulot ang telepono at nanginginig na idinial ang numero ni Amelia. Bawat ring ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Sa wakas, sumagot ito. Walang hello, katahimikan lang. "Amelia!" Sigaw niya, hindi na napigilan ang galit at pagkalito. "Anong ginawa mo? Anong kalokohan to?" Sa kabilang linya, narinig niya ang isang mahinang pagbuntong hininga. Pagkatapos, ang boses ni Amelia ay nagsalita. Ngunit hindi ito ang boses ng asawa niyang kilala niya. Hindi bangag, hindi umiiyak, hindi nagmamakaawa. Ang boses na narinig niya ay kalmado, malamig, at puno ng isang kapangyarihang hindi niya kailanman narinig mula dito. "Hindi mo ba nabasa ang mga papeles, Marco?" Tanong nito, tila nagpapaliwanag sa isang batang hindi nakakaintindi. Hindi ang mga papeles ng diborsyo, ang mga totoong papeles. Isang sandaling katahimikan. Ang lahat ng iyan, pagpapatuloy ni Amelia sa parehong malamig na tono, ay pag-ari ko. Click. Pinatay nito ang tawag. Naiwan si Marco na nakatayo. Hawak ang teleponong walang signal. Ang ingay ng restaurant ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na salita ni Amelia sa kanyang isipan. Pag-aari ko. Pag-aari ko. Pag-aari ko. "Marco!" Sigaw ni Isabel. Ginigising siya sa kanyang pagkakatulog. Tumingin siya rito, pagkatapos ay sa paligid. Ang mga mapanuring mata, ang kahihiyan. "Kailangan na nating umalis," sabi niya. Kinuha ang kanyang briefcase at nagmamadaling naglakad palabas. Hindi na alintana ang bill na hindi inabayaran. Sumunod si Isabel, naguguluhan at natatakot. Nagmamaneho si Marco pawi na parang baliw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas. Kasinungalingan, isang malaking panloloko,
Paano? Pagdating niya sa mansyon, ipinarada niya ang sasakyan ng padabog. Hindi na niya hinintay si Isabel. Patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dumiretso siya sa kanilang study, ang sentro ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaharian. Ngunit nang itulak niya ang pinto para bumukas, natigilan siya. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Amelia. Hindi sa kung saang upuan lang, nakaupo siya sa kanyang upuan. Ang malaking leather na upuan ng CEO sa likod ng malawak na mesa na gawa sa mahogany, ang kanyang trono. Hindi siya umiiyak, hindi siya mukhang talunan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang postura ay tuwid. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang mga dokumento ng Kwaitintak. Tumingin siya kay Marco. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita ni Marco sa mga mata ni Amelia ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita dati. Hindi pagmamahal, hindi takot, kundi kapangyarihan. Ang hangin sa loob ng silid-aralan ay tila kumapal, halos hindi na makahinga si Marco. Ang babaeng nakaupo sa kanyang upuan ay may mukha ni Amelia, may anyo ni Amelia. Ngunit ang presensya nito ay banyaga. Isang kapangyarihang hindi niya kailanman nakita. Isang awtoridad na tila kayang magpatigil ng bagyo sa isang titig lamang. Nakatayo si Marco sa may pintuan. Ang kanyang isip ay nagpupumilit na iproseso ang eksena. Ang kanyang reyna ay dapat si Isabel. Ang kanyang kaharian ay dapat ang De Silva Holdings. Ngunit ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon ay tila nagsasabing lahat ng yon ay isang ilusyon lamang. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Marco. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa kanyang pagkabigla. Anong papeles yan? Isa na namang drama mo to, Amelia? Hindi sumagot si Amelia. Sa halip, marahan niyang itinuro ang mga dokumentong nakalatag sa mesa sa kanyang harapan. Isang paanyaya, isang hamon. Humakbang si Marco pasulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mga kasinungalingan, gawa-gawa mo lang yan para makuha ang pera ko. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang abutin at agawin ang mga papeles mula sa mesa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay, ang malamig na boses ni Amelia ay muling pumuno sa silid. Pinipigilan siya na parang isang pader na hindi nakikita. Subukan mo, sabi ni Amelia. Hindi man lang kumukurap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita ni Marco hindi ang asawa niya, kundi ang isang henyo sa diskarte. Isang kalabang kinakalkula ang bawat kilos niya. Subukan mong sirain ang nag-iisang dokumento na nagpapatunay na may karapatan ka pang tumayo sa loob ng bahay na ito. Natigilan si Marco, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Doña Elvira, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kasunod ang namumutlang si Isabel. Marco, anong nangyayari? Sinong kausap mo? Nahinto si Doña Elvira nang makita niya si Amelia. Nakaupo ng may awtoridad sa silya ng kanyang anak. Ang pag-aalala sa mukha ni Doña Elvira ay napalitan ng purong galit. At anong ginagawa mo dyan? Sigaw niya itinuturo si Amelia na parang isang basahan. Wala kang karapatang umupo dyan. Tumayo ka. Ngunit hindi gumalaw si Amelia. Sa halip, isang bahagyang nangiti, isang nangiting walang kagalakan, ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Sa pagkakaalam ko po, Doña Elvira, mahinahong sagot ni Amelia. Ang taong nagmamay-ari ng upuan ang siyang may karapatang maupo dito. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Elvira, lumapit sa mesa. Pinalamon ka namin, binihisan, ibinilang sa pamilya, tapos ganito ang isusukli mo. Isa kang ahas, Amelia, isang makamandag na ahas na inalagaan namin sa aming tahanan.
Ang salitang ahas ay tumama kay Amelia. Naramdaman niya ang kirot, isang huling piraso ng sakit mula sa kanyang nakaraan. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may talim na parang patalim. Kung isa man po akong ahas, marahil ay natutunan ko lang mula sa mga taong nakapaligid sa akin. Sagot niya. At mas mainam na maging ahas na mulat ang mga mata, kaysa maging isang agilang bulag. Sa katotohanan, Doña Elvira. Natigilan si Doña Elvira, walang maisagot sa sinabi ni Amelia. Maging si Marco ay napaatras. Si Isabelle naman ay tila gustong magtago sa likod ni Marco. Takot na takot sa babaeng hindi niya na makilala. Ang testamentary trust ni Don Ricardo de Silva, pagpapatuloy ni Amelia, ang kanyang boses ngayon ay parang isang hukom na naglalabas ng hatol. Ay malinaw. Ang lahat ng controlling shares ng De Silva Holdings, ang mansyong ito, ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa pamilya ay nasa ilalim ng aking pamamahala. Ako ang batas dito ngayon. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Desperadong sigaw ni Marco. Kung gayon, tumawag ka ng abogado, hamon ni Amelia. Pero habang hindi pa siya dumarating, may isang patakaran na kailangan ninyong sundin. Tumingin siya mula kay Marco patungo kay Doña Elvira at sa huli, kay Isabel. Umalis kayo sa silid na ito. Utos niya, ang bawat salita ay mabigat at pinal. This is my office now. Hindi kami aalis. Giit ni Doña Elvira, namumula na sa galit. Pag-ari ito ng anak ko. Hindi na nagsalita pa si Amelia. Dahan-dahan niyang inaabot ang telepono sa ibabaw ng mesa, pinindot ang isang buton at nagsalita. Security, pumunta kayo dito sa study. Agad. Namilog ang mga mata ni Marco at Doña Elvira sa hindi paniniwala. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marco. Tinitiyak ko lang na nasusunod ang mga patakaran sa aking pamamahay. Sagot ni Amelia. Hindi inaalis ang tingin sa kanila. Ilang sandali lang, 2 security guard na nakasuot ng uniforme ang pumasok sa silid. Nagbigay-pugay sila kay Amelia. Ma'am, paki-escort po sina Ginoong De Silva at Ginang De Silva palabas ng silid na ito. Mahinahong utos ni Amelia, ginagamit ang mga formal na titulo para idiin ang distansya sa pagitan nila. At tiyakin ninyong hindi sila muling makakapasok dito nang walang pahintulot mula sa akin. Ang kahihiyan sa mukha ni Marco ay hindi masukat. Ang maging palayasin mula sa sarili niyang opisina, sa harap ng sarili niyang mga tauhan, ay isang dagok na mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng pera. Si Doña Elvira ay nagpupuyos sa galit, ngunit nang akmang hahakbang ang mga guwardiya, wala siyang nagawa kundi ang umatras. Magbabayad ka para dito, Amelia. Sigaw ni Doña Elvira habang hinihila siya ni Marco palabas. Tandaan mo yan. Pinanood lang sila ni Amelia hanggang sa magsara ang pinto. Nang sa wakas, ay nag-iisa na siya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Dahan-dahan siyang sumandal sa malambot na sandalan ng upuan. Ang tensyon sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang mga bookshelf na puno ng mga librong siya ang pumili. Ang mesang gawa sa mahogany kung saan niya binalangkas ang daan-daang plano. Ang bintanang salamin kung saan niya pinanood ang paglubog ng araw sa loob ng 10 taon habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawa. Dati, ang silid na ito ay simbolo ng kanyang pagiging invisible. Ngayon, habang dinadama niya ang kinis ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga palad, habang nilalanghap niya ang amoy ng kapangyarihan at kalayaan, naramdaman niya ito sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ang kanyang lugar. Ito ang kanyang trono. Sa gitna ng kanyang pagninilay, isang mahinang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang ping mula sa kanyang laptop. Binuksan niya ito. Isang bagong email
mula sa Executive Secretary ng Board of Directors. Ang subject, urgent, emergency board meeting request. Binasa niya ang mensahe. Ang mga miyembro ng board ay nababahala sa biglaang pag-freeze ng mga account. Humihiling sila ng isang agarang pagpupulong bukas ng umaga para humingi ng paliwanag mula kay CEO Marco de Silva. Isang ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Amelia. Isang tunay na ngiti ngayon. Mabilis siyang nag-type ng sagot. Isang maikling pangungusap, ngunit sapat na para yanigin ang buong pundasyon ng De Silva Holdings. I will be there. As the new head of the board, ang toreng salamin ng De Silva Holdings, Inc. ay matayog na nakatayo sa puso ng Bonifacio Global City, isang monumento ng kapangyarihan at tagumpay. Sa loob ng 10 taon, ilang beses lang nakatapak si Amelia sa lobby nito, at sa bawat pagkakataong yon, siya ay isang anino lamang sa likod ni Marco. Isang mukhang hindi pinapansin, isang pangalang hindi tinatandaan. Ngunit sa umagang ito, iba ang lahat. Pagpasok niya sa umiikot na salaming pinto, suot ang isang navy blue power suit na tila isinukat para sa isang reyna. Ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Ang mahinang bulungan ng mga empleyado sa lobby ay biglang tumigil. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Nakita niya ang pagtataka, ang pagkalito, at sa ilan, ang bahagyang pangungutya sa kanilang mga mukha. Narinig niya ang halos pabulong na tanong ng kamanni, isang receptionist sa kasama nito. Yan ba yung asawa niya? Simpleng-simple lang pala. Dati, ang mga salitang yon ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang kumpiyansa. Ngunit ngayon, hindi na. Naglakad siya ng diretso, taas noo. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi na siya si asawa lang ni Sir Marco. Siya si Amelia Reyes at nandito siya para bawiin ang nararapat sa kanya. Pagdating niya sa executive floor, ang tensyon ay mas lalong ramdam. Ang mga sekretarya at executive assistants ay napatigil sa kanilang mga ginagawa. Nag-iiwasan ng tingin. Dumiretso siya sa malaking pinto ng conference room. Bago pa man niya ito mahawakan, bumukas ito. Ang executive secretary ng board, isang babaeng nasa edad 50 na. Ang sumalubong sa kanya, may pag-aalinlangan sa muka. Ginang De Silva? Reyes. Pagtatama ni Amelia, sa isang boses na kalmado, ngunit matatag. Amelia Reyes. Natigilan ang sekretarya. Tumango ito. This way, ma'am. Pagpasok ni Amelia sa loob, ang lahat ng pag-uusap ay namatay. Sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa darkwood, nakaupo ang mga pinakamakapangyarihang tao sa De Silva Holdings, ang Board of Directors. 12 miyembro. Karamihan ay mga lalaking mas matanda sa kanya. Mga taong sanay na si Marco lang ang pinakikinggan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay isang pinaghalong pagkabigla at pagdududa. Walang bakanting upuan, maliban sa isa. Ang upuan sa kabisera, ang upuan ng chairman, ang upuan ni Don Ricardo noon. Naglakad siya patungo roon. Ang tunog ng kanyang mga takong ang tanging maririnig sa silid. Umupo siya, inilapag ang kanyang leather-bound folders sa mesa at tiningnan sila isa-isa. Isang matandang lalaki, si Ginoong Velasco, ang pinakamatagal na miyembro ng board at pinakamalapit na kaibigan ni Don Ricardo, ang unang bumasag sa katahimikan. Amelia, hiha, sabi nito. Ang boses ay magalang ngunit may diin. We received your email, but you have to understand, this is highly irregular. We are all concerned. What is the meaning of this? Where is Marco? Nasa ibaba po siya, Ginoong Velasco, sagot ni Amelia. Pinipilit pumasok sa gusali, ngunit ayon sa utos ko, ang access card niya ay hindi na gumagana. Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa silid. At tungkol naman po sa pagiging irregular nito, pagpapatuloy niya, binubuksan ng kanyang folder. Narito po ang mga dokumento na magpapatunay sa legalidad ng aking posisyon.
Ipinasa niya ang mga kopya ng testamentary trust sa bawat miyembro. Habang binabasa nila, ang pagdududa sa kanilang mga mukha ay napalitan ng hindi maitagong pagkagulat. This trust. Nagsalita ang isa pang miyembro, si Attorney Jimenez, ang corporate lawyer ng kumpanya, is ironclad. It gives you, Miss Reyes, absolute authority over Don Ricardo's controlling shares. Essentially, it gives you control of this company. Tama po kayo, sabi ni Amelia. At ang una kong gagawin bilang bagong pinuno ng board ay alamin kung bakit ang ating operating funds ay basta-basta na lang na ililipat sa mga non-performing assets at personal na luho sa utos ng dating CEO. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang isang sampal. Alam nilang lahat ang hilig ni Marco sa magagarang sasakyan at mamahaling biyahe gamit ang pera ng kumpanya, ngunit walang nangahas na kwestiyonin ito noon. We need proof of these allegations, sabi ni Ginoong Velasco. Ang kanyang tono ay naging mas formal. Makakarating po sa inyo ang lahat ng ebidensya, tiniyak ni Amelia. Sa ngayon, ang kailangan ko lang ay ang inyong kooperasyon para ma-stabilize ang kumpanya. Subalit, alam niyang hindi magiging madali ang laban. Habang siya ay nakikipagbuno sa mga buwaya sa boardroom, sa ibang lugar, ang isa pang ahas ay nagsisimula ng manuklaw. Sa isang tahimik na cafe sa San Juan, si Doña Elvira de Silva ay nakaupo sa harap ng isang lalaking may manipis na bigote at mga matang tila laging nagmamasid. Siya si Mang Cardo, isang pribadong investigador na may reputasyon sa paghahanap ng mga basura ng mga mayayaman. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan, sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Amelia Reyes, ang pamilya niya, ang pinanggalingan niya, ang lahat ng kanyang mga sikreto, walang ititira. Probisyana po siya, di ba? Tanong ni Mang Cardo habang naglilista sa isang maliit na notebook. Oo, mula sa isang hamak na pamilya sa Batangas. Bigyan mo ako ng kahit anong dumi, Cardo. Isang bagay na magagamit ko para sirain siya. Isang bagay na magpapatunay sa board na hindi siya karapat-dapat sa pangalang de Silva, lalo na sa kapangyarihan nito. Masusunod po, Doña Elvira, sagot ng investigador. Bigyan niyo lang po ako ng 2 araw. Habang patuloy na sinasagot ni Amelia ang mga technical na tanong mula sa board, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala na nagbigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang araw na umalis siya sa kanilang probinsya para mag-aral sa Maynila. Ang kanyang ama, isang simpleng magsasaka, ay isinangla ang kanilang maliit na lupain para lang maibigay sa kanya ang pangarap niyang makapagtapos. Anak, sabi nito, habang inaabot sa kanya ang perang nakabalot sa isang lumang panyo. Ang lupaing ito, ang buhay natin. Pero ang pag-aaral mo, yan ang magiging buhay mo. Huwag mong sasayangin. Ang bigat ng sakripisyong yon ay laging nasa puso ni Amelia. Ito ang nagtulak sa kanya na maging pinakamahusay. Ito ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng pangmamaliit ni Doña Elvira. Para sa kanyang pamilya, para patunayang karapat-dapat siya. At ngayon, habang nakikipaglaban siya para sa isang imperyong siya naman ang bumuo, ang alaala ng sakripisyo ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na determinasyon. Ang pagpupulong ay natapos ng walang malinaw na desisyon. Sumang-ayon po ang board na pag-aralan ng mga dokumento at magpulong muli. Ngunit paglabas ni Amelia sa silid, alam niyang ang laban ay nagsisimula pa lang. Pagdating niya sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Marco, naghihintay sa kanya ang kanyang sekretarya. Ma'am Reyes, may tawag po para sa inyo. Mula po kay Doña Elvira de Silva. Huminga ng malalim si Amelia. I-patch mo. Pag-angat niya ng telepono, ang boses ni Doña Elvira ay hindi na pasigaw. Ito ay mababa, puno ng pagbabanta.
Akala mo nanalo ka na. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo, Amelia. Sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo hanggang sa wala nang matira sa'yo, kundi ang alabok ng iyong kahapon. Hindi sumagot si Amelia. Ibinabalang niya ang telepono. Sa parehong sandali, sa kabilang parte ng syudad, ang telepono naman ni Doña Elvira ang tumunog. Si Mang Cardo. May nahanap na po ako, ma'am, sabi ng investigador. May kagalakan sa boses. Isang sikreto. Ang tatay ni Amelia, nasangkot pala siya sa isang kaso ng away sa lupa maraming taon na ang nakalipas. Isang masamang ngisi o mamasamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elvira. Magaling, sabi niya. Ipadala mo sa akin ang lahat ng detalye. May alas na siya. Isang alas na sa tingin niya ay sapat na para tuluyang wasakin si Amelia. Ang 4 na sulok ng isang condominium unit sa Taguig ay tila unti-unting lumiliit. Sinasakal si Marco de Silva. 1 linggo na ang nakalipas mula nang palayasin sila ni Amelia sa mansyon. 1 linggo ng kahihiyan, ng kawalan ng kapangyarihan, at ng nakakabinging katotohanan na ang mundong kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Wala na ang mga luxury cars, wala na ang mga katulong, wala na ang walang katapusang pondo. Ang natira ay ang maliit na safe house na ito na dati niyang ginagamit para sa mga lihim na transaksyon at ang namumuong iritasyon sa kanyang dibdib. Marco, hanggang kailan tayo dito? Tanong ni Isabel sa pang-10 beses na yata sa araw na yon. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang isang mamahaling bestida na ngayon ay tila wala sa lugar sa simpleng paligid. May party sa Sabado sa bahay ng mga Villafuente. Anong isusuot ko? Lahat ng gamit ko na iwan sa mansyon. Napapikit ng mariin si Marco. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Dati, ang boses ni Isabel ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon, ito ay isang matinis na tunog na lalong nagpapatingkad sa kanyang kabiguan. Hindi mo ba naiintindihan, Isabel? Pasigaw niyang sagot, humaharap dito. Wala tayong pera. Naka-freeze ang lahat. Anong party ang iniisip mo? Pero paano ang baby natin? Ganti ni Isabel. Ang mga kamay ay muling humaplos sa kanyang tiyan. Ito na ang naging paborito niyang sandata. Kailangan niya ng isang ama na kayang ibigay ang lahat. Iyon ang ipinangako mo sa akin, Marco. Isang buhay na parang reyna. At ibibigay ko yon. Sigaw ni Marco. Lumapit dito. Pero kailangan kong mag-isip. Kailangan kong makahanap ng paraan para labanan si Amelia. Hindi ako matatalo ng isang babaeng galing sa probinsya. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, tumunog ang telepono ni Marco. Ang kanyang ina. Marco, anak, sabi ng malamig na boses ni Doña Elvira. Tumigil ka sa pag-i-emote dyan. Hindi laban ng sigawan ang kailangan mo. Laban ng utak. Anong gagawin ko, ma? Tanong ni Marco. Ang boses ay napalitan ng pagod. Nasa kanya ang lahat ng alas. Hindi lahat. Sagot ni Doña Elvira. Nasa atin ang pinakamahalaga. Ang dugo at laman mo. Ang tagapagmana. Isang plano ang nabuo sa isip ni Marco. Isang plano na isinubo sa kanya ng ina. Isang planong marumi, desperado, ngunit sa tingin niya ay epektibo. Kinabukasan, sa isang pribadong silid ng isang hotel sa Makati, naganap ang isang lihim na pulong. Naroon si Marco, si Doña Elvira, at isang kilalang tabloid reporter na may reputasyon sa pagsusulat ng mga eskandalosong kwento kapalit ng tamang halaga. Gusto kong isulat mo ang katotohanan. Pagsisimula ni Marco, umaarte na parang isang biktima. Ang kwento ng isang ama na ipinaglalaban ang karapatan ng kanyang hindi pa naisisilang na anak. Si Doña Elvira naman ay nagpunas ng pekeng luha. Ang aking apo, ang tanging pag-asa para sa pagpapatuloy ng aming angkan, ay pilit na inaagawan ng karapatan ng isang babaeng sakim at walang puso. Si Amelia
Palagi siyang may problema sa pag-iisip, laging unstable. At ngayon, sa kasakiman niya sa pera, handa siyang itakwil ang isang inosenteng sanggol. Ang reporter ay masugid na naglilista, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat madramang detalye. Ang kwento ay nabubuo. Si Amelia, ang masamang madrasta. Si Marco, ang kaawa-awang ama. At si Isabel, ang sawing ina na nagdadala ng sagradong supling. Pagkatapos ng pulong, naramdaman ni Marco ang pagbabalik ng kaunting kumpiyansa. Ito na ang unang hakbang. Ginamit niya ang natitirang load sa kanyang telepono para tawagan ang isa sa mga miyembro ng board na alam niyang konserbatibo at pinahahalagahan ang legacy ng pamilya, si Ginoong Velasco. "Tito," sabi ni Marco, ginagamit ang malapit na tawagan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. "Hindi po ako tumatawag para sa sarili ko. Tumatawag po ako bilang isang ama. Ang kinabukasan ng aking anak ang nakataya dito. Ang kinabukasan ng inyong magiging apo sa pamilya de Silva." "Marco?" Nag-aalangang sagot ni G. Velasco. "Naiintindihan ko, pero ang mga dokumento, mga papeles lang po yon, Tito." Putol ni Marco. "Pero ang dugo't laman, yan po ang tunay na pamana. Huwag po nating hayaang sirain ni Amelia ang pangalan ng pamilya dahil lang sa isang biglaang pagkawala niya sa katinoan." Hindi man direktang sumang-ayon si G. Velasco, naramdaman ni Marco na naihasik na niya ang binhi ng pagdududa. Gabi na nang makabalik si Marco sa kondo. Pagod siya, ngunit may bagong pag-asa. Nadatnan niya si Isabel na nanonood ng TV. Inabot nito sa kanya ang isang sobre. "Pinadala ng mami mo," sabi nito. Mga kopya raw ng sonogram para kapag kailanganin ng reporter. Kinuha ni Marco ang mga litrato. Tinitigan niya ang isang itim at puting imahe. Isang maliit na tuldok sa kadiliman. Ang kanyang anak. Ang kanyang alas. Ngunit habang tinititigan niya ito, may isang detalye siyang napansin sa kanang sulok sa ibaba ng litrato. Ang petsa. Kumunot ang kanyang noo. Ang petsang nakasulat ay 1 linggo, bago pa man ang araw na sinabi ni Isabel sa kanya na nagpa-check up ito at nakumpirmang buntis nga siya. "Imposible," sabi niya sa sarili. "Mali lang siguro ang pagkakatanda ko." Iwinaksin niya ang pagdududa. Pagod lang siya. Masyado siyang stressed. Hindi ito ang oras para mag-isip ng mga bagay na walang katuturan. Ang mahalaga, may hawak siyang ebidensya. May hawak siyang sandata. Inilapag niya ang litrato sa mesa at umupo sa sofa. Kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan ang balita. At doon, sa pinakaitaas na bahagi ng isang sikat na news website, bumungad sa kanya ang isang headline na tila sumisigaw. Isang headline na siya at ang kanyang ina ang may akda. Tagapagmana, itinakwil, sakim na asawa, binalak, agawin ang yaman ng sanggol na hindi pa sinasilang. Sa ilalim ng headline, isang larawan ni Amelia nakuha sa isang lumang event. Mukha siyang pagod at malungkot. At sa tabi nito, isang larawan ni Isabel na nakangiti at buong pagmamahal na nakahawak sa kanyang tiyan. Nagsimula na ang giyera. At sa pagkakataong ito, sigurado si Marco na siya ang mananalo. Ang opisina sa tuktok ng De Silva Holdings ay napapalibutan ng salamin. Nag-aalok ng isang tanawin ng syudad na tila nagsasabing hawak mo ang mundo sa iyong mga palad. Ngunit para kay Amelia, ang tanawing iyon ay nagsisilbing paalala lamang kung gaano siya nag-iisa sa laban na ito. Sa kanyang harapan, sa screen ng computer, nakabalandra ang artikulong sumisira sa kanyang pagkatao. Tagapagmana, itinakwil. Sakim na asawa, binalak agawin ang yaman ng sanggol na hindi pa sinasilang. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang litrato niya na ginamit, pagod, walang kolorete, kuha sa isang charity event maraming taon na ang nakalipas,
ay itinabi sa isang larawan ni Isabel na tila isang santa. Nakangiti habang buong pagmamahal na hinahaplos ang tiyan. Isang perpektong naratibo ng kasamaan laban sa kabutihan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mouse. Ang mga buto sa kanyang kamay ay halos lumitaw sa balat. Ang sakit. Naroon pa rin ang sakit ng pagtataksil na ngayon ay pinalala ng pampublikong kahihiyan. Gusto niyang sumigaw, magalit, maglabas ng sarili niyang pahayag para ipagtanggol ang sarili. Ngunit pinigilan niya. Hindi yon ang paraan. Ang away sa putikan ang gusto ni na Marco at Doña Elvira. Doon sila malakas. Ang kanyang lakas ay nasa ibang bagay. Sa kanyang isip, sa kanyang abilidad na makita ang mga detalyeng hindi nakikita ng iba. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakalma ang sarili. Isinara niya ang news website. Kung gusto nilang maglaro, maglalaro sila. Pero sa kanyang patakaran, itinuon niya ang kanyang atensyon sa tunay na trabaho. Bilang bagong pinuno ng board, karapatan at tungkulin niyang suriin ang lahat ng financial records ng kumpanya. At sa ilalim ng De Silva Holdings, kasama doon ang lahat ng credit card at personal na gastos ni Marco na ipinapasan sa kumpanya. Sa gitna ng pag-aaral sa daan-daang pahina ng mga financial statement at credit card bills, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing transaksyon sa isa sa mga supplementary credit card ni Marco. Ang card na madalas gamitin ni Isabel. Isang paulit-ulit na bayad, buwan-buwan, sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Ang halaga ay hindi malaki, kaya marahil ay hindi ito napansin ng accounting department. Ngunit ang pangalan ng merchant ang nagpatigil kay Amelia. The New Hope Clinic. Hindi ito St. Luke's. Hindi ito Makati Med. Hindi ito alinman sa mga mamahaling ospital kung saan ipinagmamalaki ni Isabel sa social media na nagpapacheck up siya. Ang address. Isang maliit na klinika sa isang hindi kilalang eskinita sa Pasay. Ang description ng bayad, professional consultation fee. Isang alarm bell ang tumunog sa isip ni Amelia. Bakit kailangang pumunta ni Isabel sa isang maliit at tagong klinika kung kaya naman niyang bayaran ang pinakamahusay na mga doktor sa bansa? Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang matinding pagdududa. Isang hinala na napaka-imposible, ngunit sa parehong pagkakataon ay nagpapaliwanag sa lahat. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Conti. "Attorney," sabi niya, direkta sa punto, "may ipapahanap ako sa iyo. Isang klinika. The New Hope Clinic sa Pasay." "Ano po ang tungkol dito, ma'am?" tanong ng abogado. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol dito," sagot ni Amelia. "Sino ang may-ari? Anong uri ng serbisyo ang binibigay nila? At higit sa lahat, gusto kong malaman kung sino si Dr. Manuel Ortiz, ang pangalang nakalagay sa resibo." "Masusunod po, Ma'am Reyes." Lumipas ang ilang oras. Pilit na itinuon ni Amelia ang sarili sa ibang mga papeles, ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik sa maliit na klinika sa Pasay. Nang muling tumunog ang kanyang telepono, halos mapatalon siya. Si Attorney Conti. "May nahanap po ako, ma'am," sabi ng abogado. At sa tono pa lang nito, alam na ni Amelia na may mahalaga itong sasabihin. "At sa tingin ko, ito na ang hinahanap natin." "Sabihin mo sa akin," utos ni Amelia. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ang The New Hope Clinic po ay halos wala ng pasyente. Pagsisimula ni Attorney Conti. At si Dr. Manuel Ortiz, nasuspinde po ang kanyang lisensya 2 taon na ang nakalipas dahil sa medical malpractice at pamimeke ng mga dokumento. Napahawak ng mahigpit si Amelia sa braso ng kanyang upuan. "Ano pa?" "At ito na po ang pinakamahalaga, Ma'am Reyes," pagpapatuloy ng abogado. "Si Dr. Manuel Ortiz, anak po siya ng matagal ng kamahjong ni Doña Elvira de Silva.
Isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Amelia. Ang tagong klinika, ang doktor na may masamang record, ang koneksyon kay Doña Elvira, ang desperasyon nilang magkaroon ng tagapagmana. Hindi, hindi kaya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang muli niyang binubuksan ang news website. Hinanap niya ang artikulo at doon, sa gitna ng kwento, ipinagmamalaki ang isang ebidensya, ang kopya ng sonogram ni Isabel. I-click niya ang litrato para palakihin ito. Tinitigan niya ang itim at puting imahe. Sa unang tingin, mukha itong lehitimo. Ngunit si Amelia ay hindi lang isang simpleng may bahay. Siya ay isang arkitekto sa pagsasanay. Ang kanyang mga mata ay sinanay na makita ang mga linya, mga pattern, mga pagkakamali sa disenyo na hindi nakikita ng karamihan. Nag-zoom in siya at muli doon niya nakita. Hindi ito perpekto. May bahagyang pagkakaiba sa texture sa isang bahagi, isang digital artifact na nagpapahiwatig na ang imahe ay kinopya o inedit. Isang pattern na halos hindi mahahalata. Ngunit para sa kanyang sinanay na mata, ito ay kasing linaw ng sikat ng araw. At pagkatapos, nakita niya ang pinakahuling, hindi maikakailang patunay. Doon, sa pinakaliblib na sulok ng imahe, halos burado na at pinatungan ng text. Ngunit kung tititigan mong mabuti, isang watermark, isang napakaliit na logo ng isang website, Authentic Replicas Net. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang pagdududa ay naging isang malamig, matigas, at hindi matitinag na katotohanan. Ang pagbubuntis, ang tagapagmana, ang pinakamatibay nilang sandata laban sa kanya. Lahat. Isang kasinungalingan. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay hindi nagdulot kay Amelia ng biglaang pagnanais na sumugod at isampal ito sa mukha ni na Marco at Doña Elvira. Hindi. Ang galit na minsan ay nag-aalab sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matalas, at mas mapanganib. Isang absolutong kalinawan. Para siyang isang grandmaster sa chess, hindi na lang basta nakikita ang susunod na galaw, kundi ang 10 galaw na kasunod nito. Nakita niya ang buong board, ang bawat pyesa, at ang kanilang mga kahinaan. Ang pagbubuntis ni Isabel, ang kanilang reyna. At nalaman niya na ang reynang iyon ay peke. Ang pag-atake ng direkta ay magdudulot ng gulo at iskandalo. Ngunit ang paghuli sa kanila sa kanilang sariling bitag, iyon ay magdudulot ng isang perpekto at hindi maikakailang pagkawasak. Itinaas niya ang telepono at tinawagan si Attorney Conti. "Attorney," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. "Oras na para baguhin ang ating diskarte. Ano po ang nasa isip ninyo, Ma'am Reyes?" "Gusto kong tawagan mo ang abogado ni Marco," utos ni Amelia. "Gusto kong mag-alok ka ng isang pag-uusap, isang peace talk. Sabihin mong, pagod na ako sa laban. Sabihin mong ang paninira ng media ay masyado nang nakaapekto sa akin." Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Attorney Conti. "Pero ma'am, gawin mo," pagpapatuloy ni Amelia. "Gusto kong maniwala sila na malapit na akong sumuko at gamitin mo ang pinakamahalagang pain. Sabihin mong handa akong pag-usapan ang isang fair settlement para sa kapakanan ng bata." Isang sandaling katahimikan bago sumagot si Attorney Conti. Ngayon ay may pag-unawa na sa kanyang tono. "Naiintindihan ko po. Isang bitag." "Isang bitag," kumpirma ni Amelia. Sa kanyang opisina, pinakinggan ni Amelia sa speakerphone ang pag-uusap ng dalawang abogado. Narinig niya kung paano ginampanan ni Attorney Conti ang kanyang papel ng perpekto. Isang boses na tila pagod, nag-aalala, at handang makipag-ayos. Gaya ng inaasahan, ang abogado ni Marco ay agad na kinagat ang pain. Nang matapos ang tawag, nag-ulat si Attorney Conti. "Gaya po ng inaasahan ninyo, Ma'am Reyes, tuwang-tuwa sila.
Halos marinig ko ang pagtawa ni Doña Elvira sa background. Naniniwala silang nasira na nila ang iyong loob. Napangiti si Amelia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magaling. Sa kabilang panig ng syudad, sa condominium unit kung saan sila nagtatago, ang balita ay dumating na parang isang engrandeng tagumpay. Sinabi ko na sa'yo, Marco, deklara ni Doña Elvira sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang. Walang babaeng kayang tiisin ng kahihiyan. At higit sa lahat, wala siyang laban sa isang ina na ipinaglalaban ang kanyang apo. Tiklop na siya. Sa wakas, na-realize niyang talo na siya. Si Marco, na ilang linggo nang nabubuhay sa pagkainis at kawalan ng pag-asa, ay nakaramdam ng muling paglakas ng loob. So anong susunod, ma? Hayaan mo siyang mag-alok. Hayaan mo siyang magmakaawa. Sagot ni Doña Elvira. Pagkatapos, hihingin natin ang lahat. Ngunit habang sila ay nagbubunyi, si Amelia ay tahimik na kumikilos, pinapatibay ang kanyang posisyon. Hindi sapat ang watermark. Kailangan niya ng isang saksing hindi kayang itanggi. Muling tinawagan ni Amelia si Attorney Conti. Attorney, kailangan kong hanapin mo ang mga dating empleyado ng New Hope Clinic. Isang nurse, isang receptionist, kahit sino. Mag-alok ka ng pera, isang relocation assistance at legal protection. Kailangan ko ng isang testimonya. 2 araw ang lumipas. Sa 2 araw na yon, hinayaan ni Amelia na lumago ang kumpiyansa ni Marco at Doña Elvira. Naghihintay, nagmamasid. At pagkatapos, dumating ang tawag na hinihintay niya. May nahanap po kami, ma'am. Balita ni Attorney Conti. Isang dating nurse. Tinanggal daw siya sa trabaho nang walang dahilan 2 buwan na. Ang nakalipas, galit siya kay Dr. Ortiz at kay Doña Elvira. Handa siyang magsalita at pumirma ng isang affidavit. Perpekto, sabi ni Amelia. Ang kanyang puso ay kalmado. Ito na ang huling piyesa. Alam niya na sa kampo ng kalaban, si Isabel ang pinakamahinang kawing. Ang biglaang pagsuko niya ay tiyak na magdudulot dito ng kaba. Ang isang taong may itinatagong malaking kasinungalingan ay laging natatakot sa mga bagay na tila napakadali. Ngunit alam din niya na ang pagmamataas ni Doña Elvira ay sapat na para patahimikin ang anumang pag-aalinlangan ng kanyang alaga. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Ang bitag ay nakahanda. Ang pain ay kinagat. Ang mga ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Umupo si Amelia sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nag-type sa keyboard. Gumawa siya ng isang bagong email. Ang mga salita ay maingat na pinili, formal, at puno ng isang nakatagong pangako ng paghuhukom. Ang email ay para sa lahat ng miyembro ng Board of Directors, kasama sina Marco de Silva at Doña Elvira de Silva sa CC line. Ang subject, Final Notice. Emergency Board Meeting to finalize transfer of assets and executive control. Sa loob ng email, isang simpleng mensahe. To all esteemed members of the board, please be advised that a final mandatory meeting will be held tomorrow, Friday, at 10 a.m. sharp in the main conference room. The agenda will be singular to officially announce my final decision regarding the transfer of company assets and the turnover of executive control of De Silva Holdings, Inc. Your presence is required. Sincerely, Amelia Reyes. Pinindot niya ang send. Habang lumilipad ang email sa digital space, alam niyang babasahin ito ni Marco at Doña Elvira bilang isang sulat ng pagsuko. Isang paanyaya sa kanilang koronasyon. Pupunta sila bukas, nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit, handang tanggapin ang kanilang tagumpay. Hindi nila alam na ang inaanyayahan pala sila ay sa sarili nilang paglilitis. Ang gabi bago ang paghuhukom ay dumating kasama ng isang malakas na bagyo. Ang ulan ay walang tigil na humahampas sa mga salaming bintana ng opisina ni Amelia. Tila nakikiramay sa namumuong tensyon sa loob ng kanyang dibdib.
Ang kalangitan sa labas ay madilim. Pinupunit lamang ng manakanakang kidlat, isang perpektong salamin ng digmaang nagaganap sa kanyang kaluluwa. Hawak niya ang lahat ng alas, ang affidavit ng nurse, ang ebidensya ng pekeng sonogram, ang mga financial records na nagpapatunay sa pandaraya ni na Marco. Sa lohika, sa batas, panalo na siya. Ngunit ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa batas at lohika. Ito ay naging isang laban ng paninira. At sa larong iyon, si Doña Elvira ay isang maestra habang naghahanda si Amelia para sa kanyang presentasyon kinabukasan. Isang tawag ang bumasag sa katahimikan. Si Atrino Conti. At sa tono pa lang ng kanyang boses, alam ni Amelia na may masamang nangyari. Ma'am Reyes, pagsisimula ng abogado, ang kanyang boses ay mabigat. May inilabas silang bagong istorya at mas malala ito. Ipinadala ni Attorney Conti ang link. Sa pag-click ni Amelia dito, isang bagong headline ang sumalubong sa kanya. Mas masakit at mas personal kaysa sa nauna. Mula sa kahirapan, naging mga agaw, ama ng De Silva Jerez, sangkot sa kaso ng panloloko sa lupa. Nasa ilalim ng headline ang isang lumang litrato ng kanyang ama, mukhang pagod at gusgusin, kuha sa labas ng isang korte sa kanilang probinsya. Ang artikulo ay naglalaman ng mga kalahating katotohanan at purong kasinungalingan. Pinapalabas na ang kaso ng simpleng away sa hangganan ng lupa ng kanyang ama, noon ay isang malaking sindikato ng panloloko. Ikinuwento nito kung paano ginamit ni Amelia ang kanyang talino para makapangasawa ng mayaman at makatakas sa kadustaan ng kanyang pamilya. Pininta siya nito bilang isang desperadong social climber na nagmana ng dugong manloloko mula sa kanyang ama. Isinara ni Amelia ang laptop. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim, nagyeyelong kirot. Ang lahat ng paninira sa kanya, kaya niyang tiisin. Ngunit ang idamay ang kanyang ama, ang pinakamarangal na taong kilala niya, ang taong isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Iyon ay isang dagok na halos hindi niya kayang tanggapin. Ito na ang huling alas ni Doña Elvira, ang pinakamasakit, ang pinakamabisa. Ang kanyang telepono ay muling tumunog. Si Ginong Velasco, ang pinakarespetadong miyembro ng board. Amelia, Hija, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakita mo na ba ang balita? This is very troubling. Ang pangalan ng De Silva ay nababahiran na ng iskandalo. Maraming miyembro ng board ang nag-aalala. Baka dapat nating ipostpone ang pagpupulong bukas para pag-aralan muna ito. Ang mga salita ni G. Velasco ay tila isang kumpirmasyon sa kanyang kinatatakutan. Ang laso ni Doña Elvira ay gumagana. Nagsisimula ng magduda ang mga taong dapat niyang kakampi. Ang kanilang suporta na kanina lang ay tila sigurado na, ngayon ay parang buhangin na tinatangay ng hangin. Nang matapos ang tawag, naramdaman ni Amelia ang bigat ng pag-iisa. Tumingin siya sa paligid ng malawak at madilim na opisina. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng yaman na ito, para saan kung sa huli ay mananatili siyang mag-isa. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay winasak at ang kanyang karangalan ay tinapakan. Sa isang sandali ng kahinaan, naisip niya ang sinabi ng abogado ni Marco. Sumuko na lang, ibigay ang gusto nila. Tumakas mula sa lahat ng ito. Mabuhay ng tahimik, malayo sa kanilang mundo. Tumingin siya sa bintana sa siyudad ng Makati na naliligo sa ulan. Tila isang malawak na dagat ng mga ilaw. Ngunit sa gabing iyon, wala itong maibigay na init o pag-asa. Pakiramdam niya, malulunod siya. Pakiramdam niya, natalo na siya. Ito ang sandaling all is lost. Ang gabi kung kailan ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila guguho. Yumuko siya, ipinatong ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan
ay nagsimula na ng mamuo sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ama bago siya umalis papuntang Maynila. "Anak," sabi nito, hinahawakan ng kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagbubungkal ng lupa. "Sa Maynila, maraming tukso. Maraming taong susubukan kang tapakan. Pero isa lang ang bilin ko, huwag na huwag mong ipagpapalit ang iyong karangalan. Ang karangalan ay mas mahalaga kaysa anumang yaman." Ang alaala ng boses ng kanyang ama ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. At pagkatapos, naalala niya ang isa pang ama, si Don Ricardo. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang mesa. Binuksan niya ang isang drawer. Sa ilalim ng mga papeles, naroon pa rin ang orihinal na sulat kamay na liham ni Don Ricardo. Kinuha niya ito. Ang papel ay luma na, ngunit ang mga salita ay nananatiling malinaw at makapangyarihan. Binasa niya muli ang mga huling pangungusap. "Ikaw ang nararapat na De Silva Amelia, sa isip, sa puso at sa gawa. Ngayon, tumayo ka. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na reyna." Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagbibigay liwanag sa buong silid. Sa liwanag na yon, nakita ni Amelia ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod, nasasaktan, at nag-iisa. Ngunit sa likod ng mga luha, nakita rin niya ang apoy na hindi pa namamatay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-aalinlangan ay naglaho, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan si Doña Elvira na makita siyang talunan. Ipaglalaban niya hindi lang ang kumpanya, kundi ang karangalan ng dalawang ama na naniwala sa kanya. Tumayo siya ng tuwid. Naglakad siya patungo sa isang maliit na aparador sa sulok ng kanyang opisina. Binuksan niya ito. Sa loob, nakasabit ang isang damit na matagal na niyang itinago para sa isang espesyal na okasyon. Isang power suit na kulay pula, ang kulay ng dugo, ng tapang, at ng kapangyarihan. Kinuha niya ito. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak kanina. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang kanyang panga ay matigas. "Oras na para tapusin ang lahat ng ito," sabi niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay matatag at pinal. Bukas, hindi lang ulan ang babagyo. Ang conference room ng De Silva Holdings ay tila isang arena na naghihintay sa laban ng mga gladiator. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi binibigkas na mga tanong at nagbabangga ang mga interes. Ang mahabang mesa na gawa sa darkwood ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, ngunit walang makikitang refleksyon. Tila sinisip-sip nito ang lahat ng liwanag. Lahat ng miyembro ng board ay naroroon, nakaupo sa kani-kanilang mga pwesto. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng profesionalismo, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi maitago ang pag-aalinlangan. Lalo na matapos ang huling artikulo na sumira sa pangalan ni Amelia. Sa isang panig ng mesa, nakaupo si Marco de Silva. Suot niya ang kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-slickback. Sa kanyang mukha, isang pinaghalong pagmamataas at pag-arte bilang isang biktima. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina, si Doña Elvira, na mukhang isang reynang nagbabalik sa kanyang trono, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. At sa tabi nila, nakaupo si Isabel Gonzales. Sa utos ni Doña Elvira, inimbitahan siya bilang ina ng susunod na tagapagmana ng De Silva. Nakasuot siya ng isang puting maternity dress, buong pag-iingat na hinahaplos ang kanyang tiyan, ang larawan ng busilak na inosensya. Sila ang pamilyang perpekto, ang mga biktima, ang mananalo, at hinihintay na lang nila ang formal na pagsuko ng kanilang kalaban. Sakto 10:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Amelia Reyes,
Kung inaasahan nilang makita ang isang babaeng wasak, umiiyak, at talunan, sila ay nabigo. Ang babaeng pumasok ay tila apoy na nagkatawang tao. Nakasuot siya ng isang power suit na kulay pula, isang kulay na sumisigaw ng tapang at hindi kayang yurakan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng ayos at ang kanyang mukha ay may kaunting makeup, sapat lang para bigyang diin ang talas ng kanyang mga mata at ang tigas ng kanyang determinasyon. Naglakad siya patungo sa kabisera ng mesa. Ang bawat hakbang ay matatag at may awtoridad. Hindi siya tumingin kanino man. Umupo siya. Inilapag ang kanyang laptop at isang manipis na folder sa harapan niya. Nang sa wakas ay tumingin siya at sinuyod ng tingin ang buong silid. Ang lahat ng bulungan ay namatay. Si Ginoong Velasco bilang pinakamatandang miyembro ang bumasag sa katahimikan. Amelia, Miss Reyes, handa ka na ba? Tumango si Amelia. Handa na ako. Mauuna na ako kung ganon. Biglang sabi ni Marco. Tumatayo. Ito na ang kanyang sandali. Ang kanyang grand performance. Mga Ginoo, mga ginang, mga kasama ko sa board. Alam kong marami sa inyo ang naguguluhan. Sa loob ng mga nakaraang linggo, ang pangalan ng ating pamilya, ang pangalan ng ating kumpanya, ay nabahira ng matinding eskandalo. At lahat ng ito ay dahil sa isang tao. Tumingin siya kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking kalungkutan. Ang asawa ko, ang dating asawa ko, pagpapatuloy niya, ay dumadaan sa isang matinding krisis. Naiintindihan ko ang kanyang sakit, ngunit hindi ko maintindihan, hindi ko matatanggap na sa kanyang galit at kasakiman ay idadamay niya ang isang nilalang na wala pang kamuwang-muwang, ang aking anak, ang inyong tagapagmana. Ilang miyembro ng board ang tumango, tila nadadala sa kanyang drama. Si Doña Elvira ay nagpunas ng isang pekeng luha. Nang matapos si Marco, umupo siyang muli. Mukhang kampante na nakuha na niya ang simpatya ng lahat. Salamat sa iyong madamdaming pahayag, Ginoong de Silva. Sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay kalmado, walang bahid ng sarkasmo. Ngayon, kung papayagan ninyo ako, nais ko ring magsalita. Tumayo siya. Hindi niya kailangan ng drama. Hindi niya kailangan ng mga pekeng luha. Hindi ko uulitin ang mga paratang sa akin. Pagsisimula niya. Sapagkat ang mga kasinungalingan ay hindi kailangang sagutin ng paliwanag, kundi ng katotohanan. Ibinukas niya ang kanyang laptop at isinaksak ito sa projector. Ang malaking screen sa likod niya ay umilaw. Sabi ni Ginoong de Silva, ang lahat ng ito ay para sa tagapagmana. Sabi ni Amelia, sumasang-ayon ako. Ang issue dito ay ang kinabukasan ng de Silva Holdings. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na ina ng susunod na de Silva. Isang larawan ni Isabel ang lumitaw sa screen, ang parehong larawan mula sa artikulo. Pagkatapos, sa tabi nito, ang sonogram na ipinagmamalaki nila. Isang napakagandang larawan, hindi ba? Tanong ni Amelia sa silid. Ang ebidensya ng isang bagong buhay. Ang pundasyon ng lahat ng kanilang mga paratang. Kinlik niya ang mouse. Ang sonogram ay nag-zoom in sa parteng siya lang ang nakapansin. Ngunit bilang isang taong sinanay sa arkitektura, pagpapatuloy niya, natutunan kong tingnan ang mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mata, mga detalye, mga pattern, at mga watermark. Sa screen, ang maliit na logo ng AuthenticReplicas.net ay pinalaki ng husto, malinaw na malinaw para makita ng lahat. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Ang mukha ni Isabel ay biglang namutla, parang isang papel. Si Marco ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumitingin mula sa screen patungo kay Isabel. Ngayon, baka sabihin ninyong madali lang i-edit ang isang litrato? Sabi ni Amelia, hindi pa tapos. Kaya naman,
Nagdala ako ng iba pang ebidensya. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga bank statement na nagpapakita ng bayad sa The New Hope Clinic, ang record ng suspension ng lisensya ni Dr. Ortiz, at ang patunay ng koneksyon nito kay Doña Elvira. Ang bawat slide ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. At para po sa panghuli, sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay bumaba. Nagbabadya ng huling dagok. Isang video ang nagplay sa screen. Isang babaeng nakatalikod, ang kanyang boses ay binago para protektahan ng kanyang pagkakakilanlan. Ang nurse. Opo, tandang-tanda ko po si Ginang Isabel at si Doña Elvira. Sabi ng boses sa video, sila po ang nagpagawa kay Dr. Ortiz ng mga pekeng resulta at pekeng sonogram. Bayad na po lahat. Ang utos daw po, kailangan nilang mapaniwala si Sir Marco na buntis si Ma'am Isabel para mapabilis ang pag-file ng annulment laban sa tunay na asawa. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Si Isabel ay napatayo, nanginginig. Hindi yan totoo. Ngunit huli na ang lahat. Si Doña Elvira, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng kanyang composure. Mga kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Sigaw niya. Itinuturo si Amelia. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Marco. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi sa screen, hindi kay Amelia. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Isabel. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang dahan-dahang pagsikat ng isang nakakakilabot na katotohanan. Naintindihan na niya. Siya ang dakilang Marco de Silva, ang CEO, ang hari, ay naging isang tanga. Isang marionette. Isang kasangkapan sa sariling plano ng kanyang ina. Hindi na nagsalita pa si Amelia. Hinayaan niyang ang bigat ng katotohanan ay lumamon sa silid. Pagkatapos, kinlik niya ang mouse sa huling pagkakataon. Ang lahat ng ebidensya ay naglaho. Ang pumalit dito ay isang simpleng larawan lamang. Isang larawan niya kasama ang isang nakangiting si Don Ricardo de Silva. Kuha sa hardin, maraming taon na ang nakalipas. Sa ilalim nito, isang quote mula sa liham ng matanda na ngayon ay umalingaw-ngaw na parang isang basbas at isang sumpa. Ang tunay na yaman ng de Silva ay nasa integridad, hindi sa dugo. Walang nangahas na magsalita, walang nangahas na gumalaw. Tapos na ang paghuhukom. Ang huling larawan sa screen, sina Amelia at Don Ricardo, masaya at puno ng pag-asa, ay tila isang multo mula sa nakaraan na humahatol sa kasalukuyan. Sa loob ng isang buong minuto, walang gumalaw, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioning system at ang malakas na pintig ng puso sa dibdib ng bawat isa. Ang unang bumasag sa katahimikan ay si Ginoong Velasco. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng bigat. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan sa board. Sa tingin ko, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid, ay malinaw na ang lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay. I move to nullify all executive powers and terminate the employment of Marco de Silva, effective immediately. I also move to officially instate Ms. Amelia Reyes as the new and rightful chairman of the board of the Silva Holdings Incorporated. I second the motion. Mabilis na sabi ng isa pang miyembro. All in favor? Tanong ni G. Velasco. Walang pag-aalinlangan. Lahat ng kamay sa paligid ng mesa ay itinaas. Lahat, maliban sa 3 taong nasa panig ng pagkatalo. Ang boto ay buo. Ang desisyon ay pinal. Ang tunog ng kanilang pagkatalo ay hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang dahan-dahang pagguho. Ang unang bumigay ay si Isabel. Tila natauhan, bigla siyang tumayo. Ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na kaluskos sa sahig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at takot. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis siyang tumalikod,
at halos patakbong lumabas ng conference room, dala-dala ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang pitsel ng tubig na nahulog at nabasag sa sahig. Isang perpektong simbolo ng kanilang nawasak na plano. Sunod, si Doña Elvira. Ang reyna ay tuluyang gumuho. Ang kanyang matigas na postura ay biglang nanghina. Napaupo siya, ang kanyang mga mata ay walang makita. Paulit-ulit niyang ibinubulong ang mga salita, halos hindi marinig. Ang pangalan, ang dangal. Ang pangalan ng De Silva. Ang babaeng minsay tila kayang kontrolin ang mundo ay isa na lamang matandang babae na nawalan ng lahat ng kanyang pinahalagahan. Pinanood sila ni Amelia, hindi na may galit, kundi may isang uri ng malungkot na pagtanggap. Ito ang resulta ng kanilang mga piniling landas. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako kay Marco. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang muka ay isang blankong canvas, walang emosyon. Tila ang lahat ng hangin, lahat ng yabang, lahat ng buhay ay biglang hinigop palabas sa kanya. Ang lalaking minsang harita ng silid na ito ay isa na lamang hungkag na shell. Tumayo si Amelia. Tapos na ang kanyang gawain dito. Walang salita. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid, nilagpasan ang mga basag na bubog sa sahig. Kailangan niya ng hangin. Nang marating niya ang tahimik na pasilyo, narinig niya ang mga yabag na sumusunod sa kanya. Amelia. Ang boses ni Marco. Ngunit iba ang tono. Wala na ang dating pagmamataas. Ito ay basag at walang laman. Huminto si Amelia, ngunit hindi siya lumingon. Minahal mo ba ako? Tanong niyong ni Marco. Ang tanong ay hindi isang akusasyon, hindi isang panunumbat. Ito ay isang desperadong paghahanap ng isang bagay na totoo sa gitna ng mga abo ng kanyang nawasak na mundo. Kahit minsan lang, minahal mo ba talaga ako? Humarap si Amelia sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Nakikita niya ang lalim ng kanyang pagkawasak. At sa huling pagkakataon, binigyan niya ito ng katotohanan. Minahal ko ang lalaking pinangarap kong maging kaagapay ko. Sagot niya, ang kanyang boses ay malinaw at tapat. Ang lalaking kasama kong binuo ang mga plano sa maliit nating apartment noon. Minahal ko siya ng buong buo. Isang saglit na pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Marco. Ngunit agad itong namatay sa mga sumunod na salita ni Amelia. Pero hindi ko na siya kilala. Pagpapatuloy niya, may bahid ng kalungkutan. Hindi ko kilala ang halimaw na naging ikaw. Tumalikod si Amelia at nagpatuloy sa paglakad. Iniiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng pasilyo, mag-isa sa kanyang pagkawasak. Dumiretso si Amelia sa opisina sa dulo ng pasilyo, ang opisina ng chairman. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto. Ang ingay ng mundo ay naiwan sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking bintana. Ang bagyo ay tapos na. Ang araw ay nagsisimula nang sumikat. Ang mga sinag nito ay tumatagos sa mga ulap at nagbibigay liwanag sa syudad. Umupo siya sa malaking leather na upuan sa likod ng mesa. Ang upuan ni Don Ricardo. Ang upuan na ngayon ay sa kanya na. Hinaplos niya ang makinis na kahoy. Huminga siya ng malalim. Isang buntong hiningang nagpakawala sa lahat ng bigat. Lahat ng sakit, lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng maraming linggo. Hindi siya nakaramdam ng pagbubunyi. Hindi ito isang matamis na tagumpay. Ang naramdaman niya ay kapayapaan, isang malalim, tahimik, at nakakapagpalayang kapayapaan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pagninilay. Pumasok si Attorney Conti, may magalang na pagyuko. Ma'am Chairman, sabi nito, may update lang po ako. Tumingin si Amelia sa kanya. Ayon po sa security team, pinapaalis na po sina Ginoong De Silva at ang kanyang ina sa mansyon sa Dasmariñas.
Sinusunod lang po nila ang protocol ng trust. Tumango si Amelia. Nagpatuloy ang abogado. Ang bahay po ay sa inyo na ng buo. Pasir, lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ng bagyo ay napalitan ng panahon ng liwanag. Sa ilalim ng pamumuno ni Amelia Reyes, ang De Silva Holdings Inc. ay hindi lang bumangon. Ito ay umangat sa mga bagong taas. Ang mga non-performing assets na binili ni Marco ay naibenta. Ang mga leakage sa pondo ay natakpan at sa pamamagitan ng 2 napakatalinong acquisition na personal na binalangkas ni Amelia, ang stock value ng kumpanya ay tumaas ng higit sa inaasahan. Sa boardroom kung saan minsan siyang hinarap ng may pagdududa, ngayon ay paggalang at paghanga na ang sumasalubong sa kanya. Ang mga dating loyalista ni Marco ay naging kanyang mga pinakamatapat na kapanalig. Nakita nila, hindi lang ang kanyang talino, kundi pati na rin ang kanyang integridad, isang bagay na matagal nang nawala sa kumpanya. Excellent presentation, Madam Chairman, sabi ni Ginoong Velasco pagkatapos ng isang matagumpay na pagpupulong. Your father-in-law would have been very, very proud. Gumiti si Amelia, isang tunay at magaan na ngiti. Salamat po, Ginoong Velasco. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Amelia ay hindi nasusukat sa mga numero sa stock market. Ito ay nasusukat sa katahimikang natagpuan niya sa kanyang sarili. Sa mansyon sa Dasmariñas Village, maraming nagbago. Ang mga mabibigat at madidilim na muebles na pinili ni Doña Elvira ay napalitan ng mga mas simple at modernong disenyo. Ang mga bintana ay laging bukas. Pinapapasok ang liwanag ng araw. Ang buong bahay ay tila humihinga na muli. Isang hapon, habang naglalakad si Amelia sa hardin, nakita niya ang resulta ng kanyang pinagkaabalahan tuwing Sabado. Ang mga rosas na dati nalalanta ay muling namumukadkad, mas makulay at mas masigla. Sa isang sulok, nagtanim siya ng mga sampagita at ilang-ilang. Ang halimuyak nito ay nagpapaalala sa kanya ng hardin ng kanyang ina sa probinsya. Hinaplos niya ang isang petalya ng puting rosas. Dati, ang harding ito ay simbolo ng kanyang kalungkutan, isang lugar kung saan siya nag-iisa. Ngayon, ito ay isang santuwaryo ng kanyang kapayapaan, isang patunay na kahit ang pinakatuyot na halaman ay kayang muling mamulaklak kung aalagaan. Isang katulong ang lumapit sa kanya. May dalang isang sobre sa isang silver tray. Ma'am Amelia, may sulat po para sa inyo. Kinuha niya ito. Walang return address. Ngunit pamilyar ang sulat kamay. Si Marco. Binuksan niya ito. Sa loob, isang piraso lang ng papel. Amelia, nasa isang maliit na probinsya ako sa Visayas ngayon. Simple lang ang buhay. Nagsisimula ulit. Gabi-gabi, iniisip ko ang lahat. Ang lahat ng sinayang ko. Ang lahat ng kasalanan ko sa'yo. Walang salita ang sapat para humingi ng tawad. Pero gusto ko lang malaman mo, nagsisisi ako. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. At sana, mahanap mo ang tunay na kaligayahan na hindi ko naibigay. Marco matagal na tinitigan ni Amelia ang sulat. Wala nang galit. Wala nang sakit. Ang naroroon na lang ay isang uri ng pagtanggap. Hindi niya ito sinagot. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay sa kanyang bulsa. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi laging nangangailangan ng mga salita. Minsan, ito ay isang tahimik na pagpapalaya. Ang pagpapalaya sa taong nakasakit sa'yo. At higit sa lahat, ang pagpapalaya sa sarili mo mula sa bigat ng nakaraan. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang head architect para sa isang bagong proyekto, isang foundation na itinatayo ng De Silva Holdings para magbigay ng scholarship sa mga mahihirap, ngunit matatalinong estudyante mula sa mga probinsya. Ang proyektong pinakamalapit sa kanyang puso. Hello, Aris. Sagot niya,
Ang kanyang boses ay masigla. Ma'am Chairman, approved na po ng City Planning ang design natin para sa Ricardo and Amelia Reyes Scholarship Foundation Building. Masayang balita ng arkitekto. Pwede na po tayong magsimula sa groundbreaking next month. Napangiti si Amelia. Tumingin siya sa kalangitan, sa mga ulap na malayang naglalakbay. Tumingin siya sa mga bulaklak na kanyang itinanim. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, ng pagtataksil, at ng sakit. Ngunit sa dulo ng lahat, hindi lang isang kumpanya ang kanyang nabawi. Nabawi niya ang kanyang sarili. Ang babaeng minsay isang anino ay isa na ngayong liwanag, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Salamat sa balita, Aris, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pananabik para sa kinabukasan. Simulan natin. Ipinapakita ng kwentong ito na ang katahimikan ng isang taong mabuti ay hindi kahinaan, kundi lakas na dahan-dahang iniipon para sa tamang sandali. Pagkalipas ng 10 taon na hindi pinapansin sa sariling tahanan, nagawa niyang bumangon gamit ang talino, disiplina, at kapangyarihang hindi inasahan ng mga nagtaksil sa kanya. Ang malulupit na pakana, mula sa biglaang diborsyo hanggang sa paghabol ng asawa sa ibang babae, ay tuluyang gumuho ng lumabas ang totoo tungkol sa kontrol niya sa kayamanan at kumpanya. Sa huli, ang mga mapanlinlang ay napahiya at nabulok sa sarili nilang kasakiman, samantalang siya naman ay nagtagumpay at muling nakamit ang kanyang dignidad at kalayaan. Ano ang aral na nakuha ninyo mula sa paglalakbay na ito? Sa tingin ninyo, ano ang tunay na nagpatatag sa kanya sa gitna ng pagtataksil? At higit sa lahat, kamusta kayo ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na nakakahanap ng lakas sa sarili ninyong kwento.